Samantala, tiniyak naman ng Malacanang ang patuloy na pagbuo ng mga hakbang para mapabuti pa ang pamumuhay ng mga Pilipino. Bukod sa aumento sa sahod, maigpit ding tinututukan ng gobyerno ang pagbuo ng mas maraming trabaho. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Todo tipid ang maintenance staff na si Jopay mapagkasya lamang ang arawang sahod. Bukod kasi sa mga pilihin, tumutulong din siya sa kanyang pamilya. Tumutulong din kasi ako sa magulang ko, sa pamangkin ko, lalo na sa probinsya kasi college level na rin po siya. Ang sakay ko kasi is 2. Ang nangyayari ngayon, masakay na lang ako 1 beses, nilagalakad na lang ako. Sa pagkain naman, tinatansya ko na lang. Ang magandang balita, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na aralin ang arawang sahod ng mga manggagawa. Inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 50 pesos na aumento sa sweldo sa National Capital Region. Nasa 695 pesos na ang arawang minimum wage para sa non-agriculture sector mula sa kasalukuyang 645 pesos. Habang ang 608 pesos naman na sahod ng mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura, paggawa ng mga produkto, mga tindahan at pag-alok ng serbisyo magiging 658 pesos. Ayon sa Malacanang, refleksyon ito sa hangarin ni Pangulong Marcos na iangat ang pamumuhay ng mga Pilipino. Yan po ang na-evaluate na maaaring ibigay sa ating mga gagawa para maibsan po ang kahit konting hirap na lumalabas po itong 1,300 per month. Gumagawa po talaga ang programa ang Pangulong Marcos Jr. para sa ikagagaan ng buhay ng bawat manggagawang Pilipino. Inaasahang papalo sa higit 1 milyong manggagawa ang mabebenepisyohan ng aumento sa sahod. Pinapanawagan ko po sa ating mga employers na mag-comply po sa bagong new wage order na ito magiging epektibo sa July 18, 2025. Puspusan din ang ginagawang hakbang ng administrasyon para makapagbukas ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Ayon sa Malacanang, papalo na sa 170,000 na mga trabaho ang naibigay mula sa mga job fair buhat noong 2022 hanggang nitong Mayo kasalukuyang taon. Habang ang nalikom na investments o puhunan ng administrasyon lumobo na sa 27 billion US dollars at nakagawa na ng 350,000 na mga trabaho. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.